magandang gabi. Nato naman tayo sa Mutok Tonight. So, yung mga nauna nating episodes, yung sa 7-point agenda ng Team Bokber. So, nakakalima na yata tayo. No? So, ano pa yung naiiwan natin para... Mayor, nagkaroon po ng coordination meeting. Yung tungkol sa coordination meeting. Yung coordination meeting naman, normal yan eh. Ganyan talaga dapat. So, ang kagandahan dyan, pag coordination meeting, yung function, yung purpose ng coordination meeting, yung ba ay nagiging epektibo. So kung effective, okay, ano kaya epektibo kaya yung sistema nila sa coordination meeting? Napansin ko may konting, hindi yan, konti talaga, may sigalot ang Office of the Mayor at saka ang Sangguniang Bayan. So kasi yan, yun ang magiging, maging example, maging modelo ka kung yung dalawang sangay ng local government unit ay medyo hindi maganda ang koordinasyon, paano pa yung mga ibang barangay level, yung mga department head. So dapat sila yung magpapakita na sila smooth ang relasyon. So pag hindi maganda ang relasyon ng dalawa, asahan mong relasyon dun sa mga susunod pa. So, ang style ko ng coordination meeting is alam mo, ako'y very dyan sa coordination meeting. Diyan mo papatawag mo lahat ng department head, pati mga kapitan. Abalahin mo lahat yun Abalahin mo lahat yun isang oras, magre-report sila isa-isa. So, iba lang, wala lang. Ayaw ko na may istorbo, yung mahalagang oras nila, mas dapat napapakinabangan doon sa kanilang mga departamento. So, ang katuwiran ko dyan, ako naman talaga sa opisina na doon, at inaantabayanan ko yung mga magiging problema. Kasi ang sabi ko doon sa kanila, pag maganda ang inyong trabaho, no problem, okay, diretso kayo. Pero pag may problema, sabihin nyo sa akin. Ayaw na ayaw kung may malalaman akong naging problema na hindi nyo sinabi. Sabi ko, ako ang magtotroubleshoot. Bahat problema, sabihin nyo na sa akin at ako nang bahala. So, yun ang ko dyan So, ako naman, regular na pumupunta sa mga department Alam niyo ba ganun ako'y mag-consel at saka vice mayor? Pumupunta ako nun sa mga department. Kumusta ako? Pinag-aaralan ko yung kanilang sistema sa mga departamento. Kaya ako'y vice mayor, alam ko na halos So, ang ginagawa ko na lang, siyempre, si Canuel, supporta tayo hanggang sa isang graduate. Kasi alam niyo ba pag ikaw'y vice mayor, kailangan i-ready mo yung sarili mo para kang reserba na gulong. Pag naplatan at bumigay yung gulong dito sa sasakyan, ikaw na ang magiging aakto na. So, dapat ready ka. Ikaw ay ready. If ever, knock-on-wood, kung ano man ang mangyari doon sa gulong na kasalukuyang ginagamit at bumigay, dapat yung reserba, alam ang trabaho. At mas maganda, quality. So, yun yung dapat na gawin. So, pag kabisado mo na, alam mo na, patawag mo, mamomonitor mo, kasi alam mo yung trabaho, alam mo yung function nila Alam mo kung saan yung error, alam mo kung... Kasi hindi mo masusolusyonan ng isang bagay kung hindi mo alam. Paano mo masusunod? Hindi mo alam. So, dapat mo munang alamin ang sistema para hindi ka maligaw sa pagbibigay mo ng solusyon. So, yun lang. Open ako. Sa opisina, kita nyo naman, talagang bukas. Talagang sila, pasukan dito. Walang pag sinabi kay Utol Orden, nandiyan si Mayor natin, pasok ka na. Wala akong restriction. Basta, wag lang may bisita. Pag may bisita naman, o may pipirmahan na saglit lang naman, sabi ko kay Utol Orden, ipasok mo na kahit na sino pa yung aking bisita. May pipirmahan na ayaw ko na mag-aantay. Yung mga for signature lang naman. So, alam mo, papasok sa opisina, Tol, sige, pasensya muna, pirma. Kaysa mag-antay, o babalik pa yung may kailangan ito, Tol, okay, diretso na. So, yun yung yun ang pinakamagandang yun ang pinakamaganda, kabisado mo, yung trabaho ng bawat departamento. Bilang ikaw ang chief executive, kailangan kabisado mo yung departamento na yung nasasakupan. At yung sa mga barangay naman, alam mo naman yung sa barangay, talagang maganda naman. Sabi ko lang, itrato nyo lang ako na mayor at itatrato ko rin kayo na kapitan. Pag hindi nyo ako tinrato as mayor, kasi isa kayo. Yung mga kapitan naman, talagang mayor, baka pwede po yung dun sa ganito, may konsehala malot pa na mayor, yung palengke po, at saka yung project mo sa Barangay 7, baka, sige.
Kulitan lang naman yan. Normal yun. Kasi kailangan talaga yung mangulit para mabigyan agad ng action. Normal lang yun. So, yun yung sa coordination. Simple lang naman. Ang importante, epektibo ba yung sistema ng coordination. Baka report lang ng report. Tapos, the following month na naman schedule ng coordination meeting. Wala naman palang naging action. So, kung walang action, useless. Kung may action naman kagad, kahit na walang coordination meeting, at talaga namang mas okay pa sa akin yun. Ay, Mayor, ano man po kaya yung naging dahilan sa hindi po yung pong relasyon ng Sangguniang Bayan at saka po ng pamahalang bayan Alam mo, sa palagay niya? Yun din yung aking pinag-iisipan. Bakit? Kasi napaka-importante. Kasi naging konsehal naman, naging admin. Ay, napunta sa Sanggunian, 3-termer. Tapos naging naging administrador. Dapat alam niya na kailangan maganda ang relasyon. Yun ang pagkakaingat-ingatan. Hanggang sa ikaw ay bumaba na sa level para lang kayo magkasundo. Pero pag kayo'y makikipagmatigasan sa isa't isa, sino magdudusa? Kawawa yung taong bayan, kawawa yung mga department. Kasi sila yung naipit sa nagbumpugang bato eh. Katulad nung sa RH, minsan mayroon ako nakakwentuhan na galing doon. Hindi na pinapasala nito como wag sana madamay yung ibang departamento ng munisipyo dahil lang doon sa kunting kung ano mang hidwaan nila ng chief executive at saka ng legislative. Nadadamay pati mga departamento. Hindi na pinapasala ka. Ay, ano naman kinalaman nun sila? Dapat yan, inaalam ng sanggunian ang problema ng mga departamento. Eh, pag hindi nila alam yung problema ng departamento, wala, ano man i-resolve yan? Nadyan sila para subaybayan ang mga programa ng punong bayan. Epektibo baga, hindi. Kung napansin nilang hindi maganda, pasok sila. Gawa sila ng mga, nadyan sila eh. Ang nangyari, pag napabayaan ang isang programa sa pamahalaang bayan at hindi binigyan ng pansin ng sangguniang bayan, parang tinolerate na yan. So, hindi po pwede sinabi, hindi kami kasi yung si mayor yun. Hindi pwede. Pare-parehas kayo. Kayo yung mga elected official, dapat magtulong-tulong kayo para ma-resolve yung problema ng bayan. Hindi po pwedeng iasa lang yan sa mayor. Kailangan tulungan yung mayor. Naging konsel ako, naging vice mayor. So, kailangan, meron kayong hindi pagkakasundo o hindi parehas na pananaw sa isang bagay, sabihin mo. Kasi, ano mo yan eh. Kailangan ipaglaban mo. Kung ayaw mo. Kung hindi mo papansin pinabayaan mo, sino magdudusa? So, yun na importante na coordination. Kailangan ng relasyon smooth. Bakit hindi nagkasundo ang chief executive at saka ang legislative body? Wala. Kawawa. Yan ang dapat na, Dapat, ako naman nakatatlong term. Meron din naman mga vice mayor ako na hindi naman sabi na ating kapartido. At marami din naman konsehal na hindi ko rin naman kapartido. Pero smooth kasi, alam kong gagawin. Pakisamahan. Tayo'y magtulong-tulong. Kung meron kayo napo ng hindi tama o mali, okay, ayusin natin. Ano ba yung mali? Ayusin natin. Ako mag-a-adjust. Kailangan mag-adjust ang mayor doon sa napansin ng Sangguniang Bayan na sa tingin nila, hindi dapat. Pero kung makikipagmatigasan ka sa Sangguniang Bayan, hindi nila papatukan yan. 10 ditong 4 million. Meron ba na coordination meeting dyan? Bigla na lang tayo nagitla. Advance sila nangalap ng mga tao para mag-submit daw, hindi nga ng mga submission ng requirements. Tapos, ihahabol nila ng December yung SIP. Ay, nauna ng June na yung So, walang coordination. So, sila? Hindi maganda. Kaya tayo may coordination para smooth ang flow ng trabaho. Nagkakaintindihan ikang sila. Maaaring hindi kung baka may mga hidden agenda, baka. So, nasa kanila yun. So, nung makita yung nakatago, teka muna. So, hindi nagkakameron sila ng problema. Dapat well-coordinated ang bawat kilos. Yun ang, katulad nung mga programa, mga project, ay nung time ko po, meron akong mga perspective. May perspective. Nilalad ko yan sa Facebook. Yung mga perspective nakita. Ito po, gagawin natin ng tiles. Ito gagawin natin veranda. Ito po gagawin natin itong sa dream. Itong sa covered court. Yung lang agarawan at saka agaraw to.
Well, ano siya, advance yung info ko na programa. Ngayon, magigitla ka na lang. Bigla inalis yung lampos. Biglang tinanggal yung mga bangko. Biglang tinabtab yung sa side ngayon ng palengke. Doon sa tabi na iyo, biglang tinatabtab. Kaya hindi maganda. Dapat, ngayon nakikita, ba't kaya tinatabtab yun? So, yung 3 krus. Alam nyo ako, nagkameron din ng proposal dyan sa 3 krus. Ako nag-propose kasi ang Campred is pamilya ng Baltimore. Sa kanila halos yung pagkabuhay. So, siyempre, sarili kong opinion din naman kung papayag ang tao. Sabi ko, mas maganda po siguro kung pagkabuhay yung nakabungad sa bayan. Parang ang sarap pakiramdaman eh. Yan yung fulfillment ng pangako eh. Pagka muling mabubuhay, at di ang ganda. Kasi po, ang pakiramdam ko, pag naman crucifix, hindi ko naman po, maganda yung programa. Pag sa akin lang, kasi personal tayo, personal lang nasa mayor ang discard. Kung crucifix po, nakatanaw sa bayo mo, parang pakiramdam ko, ang bigat. Di ba't kalimitan natin, pag may problemang mabigat, doon tayo sa crucifix na kano. So sa akin personal ko opinion. Kaya nga nung yun yung i-propose ko, talagang inilagay ko sa Facebook yan. Tinignan ko yung pulso ng mga tao. Maraming ayaw. So ako naman, ako'y madaling kausap. Ay sige po, pasensya na. Campred, wag na po muna nating ituloy kasi ayaw ko pa namang makaladkad sa politika. Ayaw ko makaladkad sa politika eh. So sabi ko, wag na lang. So ngayon po, nagkamay ng crucifix. Nirerespeto ko naman po yan. Ang sa akin lang, sana po, ipinresent ng maaga. At nang magkameron man ng mga reaksyon ng tao na pag-aralan, na timbang-timbang, di, mas okay. Natatandaan niyo po yung Ibaba Elementary School? Nung mamroblema sila sa eskwelahan, nung bago na tayo makarequest ng, core story yun, ano? Ini-offer ko po yung palengke. Sabi ko, total ay baka gusto nyo, palit tayo. Kung ano yung laki ng palengke, palit tayo, at doon kami sa side ng highway. Kasi ang katuwiran ko, pag nag-widening na po ang highway, maingay na, puro truck na yan. At saka delikado sa mga estudyante. So sabi ko, baka pwede palit. So ito namang palengke, 2-story yan, lalagyan mo na lang ng mga division, eskwelahan na ng mga bata. Maraming hindi pumayag, siyempre may sentimental value, Ibaba Elementary School. Nirespeto ko, sige po. O kung ayaw niyo po, hindi ko na po ipagpipilitan. Yung sa akin lang po, kaysa tayo magtayo pa ng bago na school building, inyo na po itong palengke at magpapatayo kami ng palengke sa tabi ng highway na if ever na meron na siyang na widening na, ang ganda commercial area. Doon na lang. Hindi na sisikip dito sa dating pwesto ng itong palengke sa ngayon kasi doon ang mga bata, hindi na delikado. Hindi na para niya bakbakin yung gagawin niyang parking. Yung pa isa, okay na yung lagi ako may perspective. Pag ako may perspective, nalalaman ko yung opinion ng tao, katitimbang ko, mukhang mali yata ako, mukhang, sige, wag na. Ako na mag-a-adjust. Ngayon makikita, tinatabtab ngayon yung sidewalk dito sa ilog, sa tapat ng Ibaba Elementary School, ng palengke. Ang design natin doon, yung pong mga buses, hindi na natin papapasukin ng plaza. Ang ganda naman dito sa highway side ng Ibaba Elementary School. Ayusin lang yun. Ipapark yung mga buses, bababa, doon po dadaan sa sidewalk, sa tabi ng ilog na binabakbak ngayon, lilipat siya ng Bonifacio. At kaya po natin ginawang bricks yung Bonifacio, yun po yung magiging tourist din, going to Pacho. Kayo, nabago na yung design, binabakbak na. Yung pong pagkakabakbak doon sa sidewalk, kalahati. Pag kayo yung magsasalubong doon, hindi nakakasya talagang na. Kalahati po At saka bakit gagawin parking yun? Hindi naman dapat parking yun Mas maganda pa kung motor din lang, gawin nilang parking yung Bonifacio Street kasi may magandang space doon sa tabi Kasi di ba't meron ng bakod ngayon? Tapos may hagdan. Hindi sa obstruction Pwede siyang doon, parking ng motor, singilin lang ng barangay 9 ng 5 piso kada parking. May may income pang barangay. At sa yung mga sasakyan, doon mag-park, doon sa sinasabi kong tagiliran ng Ibaba Elementary School, doon sa highway side. Total, lagi nila ang naman pinagtatapunan ng basura at sila'y nagagalaitin. Gawin natin parking ng mga ng mga delivery o sa yun. Kung sino man ang bibili na doon na lang mag-park. Di, may konting charges pa. Kikita pa yung Barangay Uno dahil na doon naman yung outpost nila. Yun lang, ang importante, ang pinakabuod, sana
ini-open muna niya sa tao yung mga plano niya. Coordination meeting, tapos gusto niyang malaman ang pulso ng tao. Kaso ngayon, nabibigla ang tao. Lampos, biglang tinanggal. Akala ko bilang compliance dun sa obstruction. Yung nga sinasabi ko, ang obstruction po sa kalsada, gutter to gutter. So lahat ng nasa loob ng gutter to gutter, considered obstruction, road obstruction. Kita mo na nga ang bayan ng Paite, wala na ng bangketa system. Ang tao, naglalakad na doon sa mising daan ng sasakyan. Lalagyan mo pa ng obstruction, di iiwasan mo yun. Ayun. Kaya, kung yan ay inilahad ng maaga, sa Facebook man lang, may perspective, na doon ang plano, ang paliwanag, may magre-react. So, pag ikaw ay gumawa ng pabigla-bigla na hindi mo isinangguni, sa sangguniang bayan man lang, o kaya ay sa tao, umasa ka, may reaction yan. Kasi di mo nila. Yun ang lagi kong ginagawa nun. Lagi akong perspective. Ano po kaya gawin muna natin ito? Ano po kaya? So, ang purpose ko nun, malaman ko ang pulso ng tao. Ang problema, pag gumawa ko ng plano, dyan dumadating yung mga kung sino-sino. Kasi maganda yung plano. So, sinisiran. Okay lang, ganun talaga ang buhay. Siguro kaya walang perspective dahil ayaw nilang makarinig ng opinion na pwedeng magbago dun sa kanilang gustong mangyari. Kaya po siguro lumana yung election na kaya nagkamera dito. Nasa punong bayan, sa totoo lang, kailangan ng punong bayan is willing magsakripisyo para sa bayan. Yun ang importante. Ikaw ay maglingkod ng punong bayan, para sa mamamayan. Huwag kang makikipagmalaki, huwag kang makikipagkumpetensya kung kanino, na doon ka para magserbisyo, at kung kailangan isakripisyo mo yung sarili mo, yung ego mo, yung ibaba mo na para lang ma-meet yung magandang relasyon. Yun po ang sikreto lang. Yun yung ginawa ko nung Aso lang, sabi nila, sobrang bait mo kasi meron. Ganun talaga yan. At least tayo, naging mabait. Pero at least meron naman magawa. Di ba? Mayor, yun naman pong, bukod po sa coordination sa barangay at saka po dun sa mga head offices, kamusta naman po kaya yung ugnayan ng ating punong bayan sa mga iba't ibang sektor po dito sa ating bayan? Yung sa peace and order, alam niyo ba ang kailangan chairman ng peace and order is mayor? Nung time lang na ako ang mayor, kadikit ko yung vice mayor. So sabi ko, pare Kid, ikaw naman ay vice mayor. Ikaw na mag-intindi para sa simula nun, naipasa sa mga vice mayor. Hindi. Ang konsihal, yan ay chairman ng committee na siya ang magpapasok sa Sangguniang Bayan para pag-usapan yung komitiba na sakop niya. Pero hindi ka pwede maging chair, hindi naman totally, kung gusto lang naman ng mayor, pwede. Pero hindi siya obligado, siya rin ang mangunguna o chairman ng peace and order. Mayor. Mayor laging mayor. Unless na ako yung mayor, sige, kadikit ko naman si Konsehal Bato noon, si pare, baka pwede naman ako tulungan mo. Kasi nung ginagawa ko, pag mga konsehal, bigyan din natin ng assignment para mas makatulong. Ma-experience din nila kung ano yung trabaho. So, binibigyan ko ng pagkakataon ng mga konsehal at ang vice mayor para magkameron siya ng committee na pagkakaabalahan. Ang mayor, ang programa ng bayan ay pananagutan, responsibilidad ng punong bayan, at yan, ipapasa sa Sangguniang Bayan para kanilang pag-aralan at patukan pag walang problema. Kung may problema, hindi ayusin. Pag walang problema, patukan at saka lang may implementa ng mayor. Hindi pwede siyang mag-implementa ng mga programa na hindi pinagtibay ng Sangguniang Bayan. So, kailangan ang magandang relasyon. Pag hindi sila nagkakasundo, may kasalanan. Kung sa kabila ng lahat at ikaw ay nagbibigay na ng lahat at hindi ka pa binibigyan ng magandang konsiderasyon ng Sangguniang Bayan, saka kung magsumbong sa bayan. Ako nagpakumbaba na, talagang ayaw nila, ano po kung magagawa ko? Kailangan ang pagpapatibay ng Sangguniang Bayan. Ayaw pong pagtibayin, ano pong ginawa ko? Ngayon, kung ako makikipagmatigasan doon, at yung meeting ay medyo iba, hindi para ma-resolve, para lang makipagkumpetensya sa isa't isa, wala patutunguhan yun. So dapat
mag-usap at ilahad sa tao, bahala ng tao kung sinong alam nila na mali dun sa kanilang ginagawa.